body? Ay, yes naman po. Kahit ultra-acidic body po, tatagos to. Nako-convert ba ng katawan sa immunobiotics? Ay, yes po. Nako-convert. Diba? So, ganun po kaganda yung barley po natin. At ganun po katagilid ang barley gummies. Ine-emphasize. CPR. Ito po yung sample ng CPR. Certificate of Product Registration. Flagship na flagship nyo, wala kayong CPR, aray ko. Paano ba yan? Paano naging makatotohanan yung produkto nyo? Backyard naman pala. Eto pa malutong. Ito po sundan nyo. Yung CPR po na pinapakita namin, hindi po namin tinakpan yung pangalan ng planta. Ulitin ko, hindi po nakahide yung pangalan ng planta. Bakit po? Yung mga malalaking brand, yung mga may artista pangani, lahat po sila tinatakpan tong part na to. Ay bakit? Kasi takot silang dumiretso kayo. Huwag na po kayong dumiretso. Dito na po kayo magpagawa kay Nutrawaste Manufacturing. Kasi hindi po namin hinahide. Baka naman pumunta po kayo doon. Walang problema po. Mamaya malalaman nyo bakit. Ngayon po, ganito po yung basihan po pag sinabing maganda yung produkto. Aminin nyo man sa hindi, sa lahat po ng networker po na nanonood ng aking presentation ngayong gabi, kadalasan po ng mga networking companies, pag ine-emphasize ang product nila, ang basis po lagi nila ay lumalabas to sa Google. Sabi ni ChatGPT, sabi ni Bing, sabi ni Gemini, maganda daw tong product ko. Wala. Sa Western, sa US, sa Europe po, ang basis po nila na maganda yung produkto nila ay lumalabas ba ito sa PubMed or Publication of Medical Journal. Ayan. Yun ang makatotohanan po. Hindi ChatGPT. Lumalabas ka ba sa PubMed? Bakit po? Kapag ka nagpasa po kayo sa PubMed, para po kayo matanggap, magpapublish po kayo ng research, clinical trials, clinical studies. Yung mga networker tinatamad, i-google nyo po yung word na L137 postbiotic in PubMed. Kasama po yung in PubMed ha. So pagka-google nyo po ng L137, 8 publication po ang lalabas. Ganda, di ba? Yung barley na hindi Kansen, grade 1 po yun. Yung Kansen barley, doctorate na po. Ang layo, di ba? Ganun po yung tinatawag na tamang research sa product. Dapat, wag ka dun sa grade 1, wag ka sa elementary. Dun ka sa doktor. Number 2, galing sa bansang mahaba ang buhay. Bakit po? Pag yun nag-present po sa inyo ng product tapos galing ng USA, tanungin nyo po, dapat missile binibenta mo. Bakit? Missile kilala ang US? Hindi po sila kilala sa mahabang buhay. Tama po? Tama. Wala naman pong US na mahabang buhay, nandun sila sa ilalim eh. Malaysia nga po, pang 77 eh. Ang Japan, number 1. So doon tayo makinig sa mahabang buhay. Kasi yung topic natin, wellness. Pangatlo, may Japanese din sila. Pero tayo po, Mitsubishi supplier. Bakit po mahalaga na pakinggan kung sino yung supplier? Simple lang naman po. Research po ang pinag-uusapan. So dapat yung company, malalim ang bulsa pagdating sa research. Kasi po, kung ang company po na pinupuntahan nyo ay may budget pang artista, umuwi na po kayo. Pang-apat, nasa PubMed pa yung ingredient. So kapag wala sa PubMed at nasa ChatGPT po yung ingredient, ay wag na po kayong maniwala. Pang-lima, may FDA, CPR at naka-declare kung sino yung planta. Bakit po critical to? Kasi po, pag sinabi kung sino yung planta, hindi po backyard yun. Diba? Tayo po hindi po natin tinatago yung planta. Ito po yung ating line of products po. Ating pong flagship. Formulated in Jaan. Jaan, sabi dito Jaan. Hindi dito Jaan. Okay. So, nawala yung P.
So ito po yung Kansen Barley, yung pine-present po natin at lagi nating ina-highlight kasi ito nga po yung flagship. Alright. Number 2 po natin na product po, yung Nuscafe. Ayan. So hindi po tayo nangopya ha. Hindi po to kinopya sa Nescafe para po malinaw. Yung Nuscafe po ay apelyido ng tao po to. Mamaya malalaman nyo po. Okay? Pangatlo po, Nutra Coffee. Ayan, para po sa mga hindi mahihilig sa kape at gusto po ng walang caffeine, walang palpitation, walang acidity, ito po, rice coffee po ito. Ang tawag po dito ay Nutra Coffee. Sunod po natin ay Nutra Barley. So para po sa mga gusto ng affordable na barley at namamahalan kay Jansen, yung Nutra Barley po walang postbiotic pero maganda naman po yung quality. Ayan. Tayo po, may sarili po tayong building at resort. Ayan. So, under po to ng MB Canada Ship House Resort. So, kung kayo po, ayan, may nakita po tayong bagong guest po dito eh. Meron din po tayong sariling courier system na pwede po sa drop shipping. Ayan. So, kung mahilig po kayo sa drop shipping na concept, meron po tayong sariling courier system. At 20 years na po itong nag-ooperate. Actually, 21 na. Yan po ang JDC Express. So, order lang po kayo sa ating website po at i-deliver na po ito sa inyong mga bahay. Alright, so ang question po, paano nga ba maging isang artista? So, ang kaganda. Bibili lang po kayo ng isang package po ng Kansen Barley Kit. Actually, R-Kit po ang tawag po natin dito. Isang package po ng R-Kit po. Wala po tayong membership fee. Para po sa kaalaman ng lahat, wala tayong membership fee. Bibili po kayo ng 4 na box. Ang worth po niyan ay 600 ang isa, 2,400. So, instead na 2,400 po ang bibilin nyo, babayaran nyo po, good news po, mabibili nyo na lang ito ng 2,000 pesos. So, ganun po kaganda po yung ating pong package po. 2,000 member ka na sa ibang company. Para maging member ka, magbabayad ka ng 16,000, 15,000, 18,000, meron pa mababa, 8,000. Meron tayong 12 ways to earn, sabi ko nga. Yung number 1 po natin ay e-commerce rewards. So, paano po ito? May 2 link po tayong binibigay na matatanggap. Ayan po, pagbukas nyo po ng system, may 2 link po kayo. Piliin nyo po itong shopping link. Ayan, yung shopping link po, i-share nyo po ito sa mga kakilala nyo. Mag-post po kayo at sabihin nyo, dito kayo bumili. Once na sinare nyo po at bumili po sila, meron po kayong income. Okay, sample po, si Kansen Barley. 600 ang SRP, may bumili po sa system nyo. Bumili gamit ang link nyo. So, members price po natin, 400 pesos. So, meron ka na kagad 200 pesos na pwede mong kitain. At i-deliver po ito gamit ang JDC Express. Number 2, direct sponsoring rewards. Ito po yung number 2 natin, direct sponsoring rewards. Paano naman ito? Ang direct sponsoring reward, napakasimple lang po. Kung meron po kayong kakilala, kaibigan, kalaguyo, kabit, kalaro, kamadyong, kapitbahay, kachismisan, kaungguyan, every successful na na-sponsor nyo po, tatanggap po kayo ng 200 pesos. Outright po yun. Ano po ibig sabihin nun? Unlimited po to ha. Ibig sabihin po nun, ang i-remit nyo na lang po sa opisina ay 1,800. Ibig sabihin yung 200 po, nilagay nyo na po sa bulsa po ninyo. Maliwanag po ba sa sikat ng araw? Alright. Pero hindi po doon nagtatapos ang direct sponsoring rewards. Bakit po?
kapag ka meron kayong successful na na-refer sa company, bukod po dun sa 200, meron pa po kayong matatanggap na libreng Kansen barley. So, unlimited din po to ha. May 200 ka na, meron ka pang Kansen barley na pwede mong ibenta sa halagang 500, 550 o 600. Bawal pong ibenta to ng mas mababa po. Tayo po ang may command nito. Isa po yan sa mga batas po natin sa company. Ang bilhin nyo po doon, ang bilhin nyo po pag member na kayo 400, pero bawal ibenta ng 400. Sunod po natin, indirect sponsor reward. So, paano naman po itong indirect sponsor? Ito po yung mga taong hindi nyo nakilala. Bakit? Ito yung in-sponsor ng kakilala nyo. Okay, so paano po siya gumagana? May isda na dito. 5 piso mula sa level 1 hanggang level 10. So, ito po, kayo nag-refer nito. Tapos po, yung iba sa ilalim niya, ni-refer na po niya. Hindi na po kayo doon makakatanggap ng 200 pesos. Pero meron pa po kayong matatanggap na 5 piso po mula level 1 hanggang level 10. So, total income, 255,750. The more wider you build, much more income you can earn. Yan. So, mas marami kayo, mas malapad po yung mabibuild nyo, mas malaki yung kikitain nyo. Actually, nasa team effort po ito. Every time po na pumapasok po kayo nakakapagpasok po kayo, meron po kayong 500 na matatanggap. Plus, isang box po ng Kansen. So, ang kagandahan po natin, bukod sa 500, meron ka pang isang box. Ang minimum po na pricing po natin sa Kansen ay 500 din. So, ang total po na kinita nyo is 1,000 po. So, yun po yung kagandahan. Wala po tayong flash out, wala po tayong side lockout, wala tayong cycle, walang maintenance, at pwede kang kumita ng 15,000 to 30,000 pesos per day. Pag-withdraw po natin ng product, ang product po natin ay hindi po outright. Wini-withdraw po yan gamit ang system. Okay, na-withdraw nyo po gamit ang system. So, pag withdraw nyo po yung product po, ay meron po akong nakita na nag-withdraw ng product, 18 boxes, sabi ko. Sabi ko sa artline niya, grabe, lupit, 18 boxes, ang dami na pala niyan. Meron pang isa, downline naman niya, 12 boxes po. Ay, grabe, ang daming boxes niyan. So, tuloy-tuloy ang presentation pag gano'n. Lahat kasi one account policy po tayo. Meaning po ng one account policy, kung sino po yung may-ari po ng account. Halimbawa po sa ating pong bagong guest. Ayan, si Ma'am Daniela Tesoro. Pag Daniela Tesoro 1 lang, walang iba. O, halimbawa po si Ma'am Tins Tiwakin. Pag Ma'am Tins Tiwakin po, Ma'am Tins Tiwakin lang, walang iba. So, ano mangyayari po? Kapag ka one account policy po, wala po kayong choice. Kung ano man yung sosobra sa mga kakilala nyo, ibibigay nyo na po sa ilalim nyo. Yun yung kagandahan. Ang problema po, pagka sobrang dami po, 7 heads, 3 heads, 5 heads, ang problema po nun, kapag ka may sobra sa kanila, ilalagay lang nila sa isang account nila. So, ikaw, wala ka nang natatanggap. Kayod kalabaw ka. So, yun yung kagandahan po ng one account policy. Number 2, auto right connection. So, lagi po tayong right. Yung isang company po kasi may ganitong platform, left sila eh. So, tayo po right. Kasi right met. So, right kasi tayo. Alright. So, paano po yun? Dalawa po ang kailangan nyong ialay. Ito po, kahit gaano pa po kalalim yung nakikita nyo po, para po mabuksan nyo yung left nyo, kailangan nyo pong maglagay ng dalawa sa right. So, para gumana po yung right ay yung left po ha, kailangan nyo po ng dalawang right. Anong kagandahan nito? Ang kagandahan nito, one account policy ka lang. Kailangan mong buksan yung left mo. Wala kang choice kundi
maglagay ng dalawa. Actually, para po sa sa kaalaman ng lahat, yung binary graphical nyo po sa account nyo, para po mabuksan nyo yun. Hindi po nyo yung makikita kapag wala kang dalawang rights. So, ayan. Ang pair po natin ay hindi po cash. So, na-encounter mo na yung cash mula pair 1 hanggang pair 4. So, naka 2,000 ka na. Sa panglima po ay product po. So, maganda ma-experience mo na ma-experience yung product po. So, para naman din ma-enjoy mo yung product mo. So, product movement po kasi tayo, ha? Hindi po tayo nakafocus sa recruitment. So, hindi pa tayo recruitment po. Sorry po kung itong ine-expect nyo sa company, hindi po tayo recruitment. Product movement po tayo. Ayan. Safety net number 4. So, pang-apat po na safety net, ang maximum na pwede mong kitain per month ay 150,000 po. So, ibig sabihin, mai-encash po ha, hindi kikitain. Encashment. So, ano man ang sosobra sa sobrang rewards mo, next month mo na. So, kung meron kang pang 200,000 na income or 50,000, hindi po yung magpa-flash out. Hindi po yung magpa-flash out. Next month mo lang siya kikitain. Okay, pang-5. Ito po. Ito po yung magsisilbing monthly rewards nyo. Paano po to? Lahat ng bumibili po sa kakilala nyo po, sa ilalim nyo po, lahat ng bumibili po sa mga tao nyo po sa ilalim, meron po kayong kikitain sa kanila. Ang maintenance lang po natin dito, ito lang po yung may maintenance ha, yung 1 to 3 wala pong maintenance, 1 to 4 wala pong maintenance. Itong naman, yung 5 po, maintenance po natin ay 2 box. So, ang equivalent po ng 2 box ay 10 points. So, minimum repurchase po natin ng Kansen para po sa mga conserver po na magbubukas ay ang minimum po natin sa minimum purchase po natin sa repeat purchase ay 2 boxes. Naka-design po yan kahit po sa system natin makikita nyo 2 boxes. So, wala po nabibiling 1 box. Para magka-points. Pwede kang bumili, pero para magka-points, 2 boxes po. Okay. So, 10 points ng 10 points ng 10 points ng 10 points, auto roll-up compression po ito. Ibig sabihin, kung ano man po yung hindi nag-maintain sa ilalim nyo, aakyat po yun. So, total na pwede mong kitain, 1% na lang doon is 1.3 million. Alright. So, ARC Rewards Circle. So, paano naman po itong ARC Rewards Circle? So, halimbawa po, meron po tayong 6 na reward circle po na ginawa. So, 6 na slice po to. Mobility rewards, travel rewards, negosyo rewards, debt care rewards, energy rewards, shelter rewards. Saan po ito kinikita? Kinikitaan po to sa mga repeat purchase nyo. Sabi ko nga po kanina, hindi po tayo recruitment based, tayo po ay product movement. So, once na bumibili ng product po, ang mga tao po sa ilalim nyo po ay nagkakaroon po kayo ng slices po sa ating pong circle. Saan po ito magagamit? Halimbawa na lang po yung negosyo rewards. So, paano po gumagana yung negosyo rewards? Meron po kayong church building project or nasa isang organization po kayo, JCI, Eagles, Rotary, Lion, Tigers, non-government organization po. Try to imagine po, meron po kayong fundraising project na gustong gawin po. Ang gagawin nyo po, pwede nyo gamitin yung mga points nyo po. Paano po yun? Okay, tuloy ko na po dun sa susunod. Yan pong ARC Co-op Rewards. To be honest po, tayo lang po ang may ganitong system sa market po. Sa industry. Bakit po? Sa ibang company po, yung points mo lang. Yung points ng downline mo, points niya lang. Yung points ng crossline mo, points niya lang. Yung points ng upline mo, points niya lang. Wala po kayong pake. Tayo po, binago po natin yung system na yun. Kasi nga, ang gusto natin ay unity. So, halimbawa po, 10 po kayong magko-crossline.
gumawa po kayo ng kasunduan na lahat ng points nyo pag pinagsama-sama ay pwede nyong i-avail yung kahit anong rewards po na nakikita nyo. Effective to sa mga churches, barangay, NGO, JCI, Rotary, PCCI. Tayo lang po ang nakagawa neto. Yung pagsama-samahin yung points nyo para maklaim yung isang slice sa circle, pwede pong gawin yun. Number 8 and 9 po, ito yung kagandahan po. Okay, halimbawa po ang Buklod Cooperative po ay nagbalak magkaroon ng sarili nilang brand ng kape. Buklod Coffee. Para saan yung Buklod Coffee? Para hindi na kayo maghiwalay. So halimbawa po yung Buklod Cooperative po gusto magkaroon ng sariling brand. Gamit yung sarili nilang points ay pwede po nilang i-convert. Yung art points po nila, pwede po nilang i-convert sa sarili po nilang brand nang wala silang nilalabas na pera sa bulsa nila. Or, pwede rin pong maging brand broker rewards po. Ibig sabihin, every time na magre-refer po kayo na magpapagawa ng kape, ng juice, ng food supplement sa company po natin, 4% ng total contract price ay matatanggap nyo po at yung 1% po ay matatanggap naman ni Artlife po. 10-11 po. Paano po itong 10-11? Ayan. So, meron po tayong ranking system po. So, pag na-hit nyo po yung K9 unit at na-achieve nyo po yung rank na dinidesire nyo po, ay pwede po kayong magkaroon ng rewards pa dito sa exclusive rewards. Pag natapos nyo po yung K9 units, ano po yung K9 units? Kansen 9 Unified Trainings po. So, ilalabas po natin yan sa mga susunod na buwan. Alright, so number 12, Legacy Air Reward. So paano po ito? Ano man po ang mangyari sa inyo, wag naman po sana. Lahat ng pinaghirapan nyo po sa account po ninyo ay pwede nyo pong ipasa ito sa lahat ng inyong mga beneficiary. So, makikita nyo po yan sa account nyo. Yung beneficiary po ninyo ay makakatanggap ng account po ninyo. Alright, so meron din po tayong Conserver Mobile Stockist. So sa mga interesado pong magkaroon ng stockist program po sa inyo pong mga lugar, kasi malayo po kayo sa planta, ay sa head office, pwede po kayo maging mobile stockist. Ang laman po nito ay 6 na art kits or 4 na box ng Kansen, 23 na Nuskapak or 115 pouches po ng Nuskape, isang tarpaulin, marketing materials, at isang free slot. So may free slot po kayong matatanggap po sa company. At para po sa kaalaman, meron ba itong finder's fee? Yes na yes, meron po itong finder's fee. Ayan. At exclusive discount in art products and services. Alright, so meron na po tayong current na conserver po. Ayan. Shoutout po. Nandito ba siya? Mula po sa Daet po, ayan. Wala pong iba si Sir Val Matubang. Ayan. Mula naman po sa Quezon City, si Ma'am Princess Yanesa. Ayan. So may kita nyo po, meron na po tayong mga conserver mula po sa Quezon City at Daet. Waiting po sa Baguio. Ayan. So, wala pa nga po kaming pinopost na mga top earners po. Ayan, aabangan ko yung mga top earners na yan. So, wala pa po. And, ito po yung kaabang-abang next week. Ayan. Ito po yung tinawag naming Alon sa Mayon, Bicol Invasion. 5 days, 5 venue, 1 mission, 1 invasion po. Bakit po? Unang araw Daet, sunod si Pokot, third Naga, fourth Iriga, fifth Legazpi. Isipin nyo po yan. Babahain po natin yung iba't ibang lugar po sa Bicol po para po i-present ang Art Corporation. So sa lahat po ng mga may kakilala po sa mga lugar na yan, ay i-message nyo lang po kami para maisabay po natin sa presentation. Open po ito sa lahat. Pero po ang ang tawag dito doon, ang host team po nito ay ang Archivers po. So ang Archivers po ang nag-host ng event po na. Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina. Yung Art Kalinga, Samag sa Saka.
So yung Arkalinga po sa magsasaka ay exclusive to sa mga farm cooperatives po. Ito po yung program na binuo ni Chairman po. Kasi may fertilizer po tayo po eh. Ang challenge po sa fertilizer po natin ay hindi ma-afford ng ating mga magsasaka. So ang pinaka-sistema po natin ay magbibigay po si Land Bank ng loans para po sa ating mga magsasaka para magkaroon ng Amore fertilizers po or yung AS97 fertilizer po. Ito po yung good news. Conserver yung format po ng pag-purchase. So every time na bumibili yung mga magsasaka po, ayan, ipasok nyo po sa mismong ARC po at i-avail po nila yung ating 2,000 package po para na rin po sa kanilang kalusugan. And then, pag bumibili po sila dun sa co-op po, meron pa po kayong matatanggap na points po doon. So, ganda, di ba? So, eto po, katandem na po natin dito ang Land Bank. So, isa sa mga government institution.